Isang mapagpalang araw, Karine. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Antonio. May mga kababalaghang nangyari dati sa akin na gusto kong ibahagi sa inyo. Karanasan ko noong binata pa ako. Karanasang kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan. 7 kaming magkakapatid at dahil sa mahirap lang kami, ay ginagapang ng aming mga magulang ang aming pag-aaral. Wala namang magandang trabaho si tatay. Madalas na umi-extra lang ito sa construction. Tapos, si nanay naman ay tumatanggap lang ng mga labahin sa mga kapitbahay. Hindi nagiging sapat ang kita nila sa pang-araw-araw naming gastusin. Dahil doon, ay napilitan akong magtinda ng balot tuwing gabi sa amin. Papasok ako ng eskwela sa umaga, tapos uuwi ako ng alas 5 sa hapon at dediretso na agad ako sa pagtitinda ng balot. Hindi naman ako nahirapan dahil si nanay naman noon ang nagluluto ng balot. Bale, ilalako ko na lang ito pagka-uwi ko. Kumbaga ay nakahanda na lahat. Kapag matumal ang bentahan, minsan ay inaabot ako ng alas 12 ng hating gabi. Minsan naman, kapag siniswerte, ay maaga akong nakakauwi. Pinakamaaga ko noon, Karine, ay alas 10 ng gabi. Hindi talaga kasi ako umuuwi hanggat hindi ito nauubos. Bilang isang second year college ay mahirap. Sobrang hirap, Karine, dahil papasok ako ng eskwelahan na inaantok. Minsan, nakakatulog nga ako sa klase dahil sa kulang ako sa tulog. Madalas akong pagalitan ng aming teacher. Madalas din akong makikitang tulala at parang wala ako sa ulirat. Pero hindi ako tumigil, Karine, sa pagdala ko ng balot. Mahirap pero kinakaya ko dahil sa hirap ng buhay. Antonio! Anak ni Lelit! Nandito ka na naman! Kararating ko pa lang sa isang KTV malapit sa plaza, pero ang lasing na si Mang Ador agad ang nakita ko. Lasing ka na naman, Mang Ador! Ano, bibili ka ba? Hindi ka na nasanay sa akin. Kailan ba ako hindi lasing? Pabili nga ako ng balot. 3. Mabait naman si Mang Ador, Karine. Katunayan nga, ay lagi siyang bumibili sa akin ng balot. Madalas ko siyang natatagpuan sa mga inuman. Tapos lagi siyang nag-iisa. Ang balita ko, iniwan daw siya ng kanyang asawa. Kaya sa alak ibinubuhos yung sakit ng pagkabigo sa pag-ibig. Sige po, Mang Ador. Lalagyan ko ba ng asin o suka na may sili na lang? Suka na may sili na lang. Damihan mo, ha? Agad kong nilapag ang basket upang bigyan si Mang Ador sa nais niyang balot at sukang may sili. Nakaupo siya mag-isa sa isang lamesa. May ilang bote na rin akong nakikita sa mesa niya na wala ng laman. Hindi pa naman siya ganun kalasing. Alam mo ikaw na bata ka, masipag ka. Swerte sa'yo ng mga magulang mo. Ang swerte ni Lelet sa'yo. Kailangan kasing magsipag, Mang Ador eh. Alam mo namang 7 kami magkakapatid, tapos lahat pa nag-aaral. Kaya medyo nahihirapan sila nanay at tatay eh. Maswerte ka pa rin. Kahit nahihirapan kayo buo pa rin kayo. Masaya. Magkakasama. Samantalang ako, eto, lasing tuwing gabi at laging nag-iisa. Inaabot ko sa kanya ang 3 balot. Tapos, agad naman niya yung binalatan. Tapos, nilagyan ng suka. Ano po bang nangyari, Mang Ador? At bakit kayo nagkakaganyan? Alam ko naman ang dahilan, pero mas maigi pa rin na sa kanya nang galing. Hinigop muna niya ang balot, saka ako sinagot.
Iniwan ako ng babaeng minahal ko. Sumama sa kano. Doon daw giginhawa ang buhay niya. Ginawa ko ang lahat para maibigay ang luho niya. Pero kulang pa rin. Mabuti pa si Lelet. Kontento sa tatay mo. Hindi ko alam, Karine, kung bakit lagi niyang binabanggit si nanay sa usapan. Sa tuwing magkikita kami, ay laging sinasabi niyang anak daw ako ni Lelet. Ayos lang yan, Mang Ador. Makakalimutan mo rin siya balang araw. Sige ho, mauna na po ako. Ilalako ko muna itong balot ko. Salamat, Antonio. Ito yung bayad ko. Pagkatapos niya magbayad, ay naglako na ako sa mga iba't ibang kanto ng lugar. Balot! Balot kayo riyan! Balot! Napatigil ako sa isang iskinita noong makakita ako ng isang babaeng matanda. Madilim sa parting yon, pero kitang-kita ko yung ginagawa niya. Nakatuwad siya habang nanlilisik ang dalawang mata sa akin. Sa bahaging yon ay walang katao-tao, kaya kinilabutan ako. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Sino po kayo? Hindi ito sumasagot. Nakatingin lang siya sa akin. At maya-maya pa, itinuwid niya ang katawan. Tapos, hinabol niya ako. Aswang! Aswang! Sigaw ko habang tumatakbo. Noong makarating ako sa maliwanag na bahagi ng daan at maraming tao, ay hindi ko na mahagilap yung matanda. Nagulat pa nga yung ibang mga tao na nakatambay sa gilid ng daan. Balot! Balot po kayo! Mainit-init pa po! Sabi ko habang pinupunasan ang pawis ko sa noo at liig. Hindi na rin ako nagpahalata na takot ako. Sino ba naman ang maniniwala sa akin na may aswang akong nakita? Bumili naman sila ng balot sa akin. Pagkatapos naman ay umikot ako sa kabilang kanto para bumalik sa plaza. Mas maganda doon kasi maliwanag. Tapos medyo marami ang tao. Kaya tiyak kong maraming bibili doon. Ang problema lang, marami ding nagbebenta doon. Ang bawat taong makasalubong ko ay inaalok ko ng balot. May ibang hindi ako pinapansin. May iba ding bumibili sa akin. Noong makabenta na ako at malapit nang maubos yung balot, ay umupo-upo muna ako sa isang upuan doon sa plaza. Marami-rami pa din naman ang tao kasi maaga pa naman. Sa bandang unahan ko, matatanaw ko yung isang kalsada at nakikita ko doon si Mang Ador na pasuray-suray na sa paglalakad. Siguro ay uuwi na ito. Ibinaling ko ng muli ang tingin ko sa mga tao. Ilang sandali pa ay tumayo na ako upang umikot muli para ialok itong 10 pirasong natirang balot ko. Balot po kayo! Sir! Ma'am! Mainit-init pa po ito! Balot! Ilang minuto rin akong umikot-ikot at 6 na piraso din ang nabawa sa 10. May 4 na lang akong natira. Balak ko na lang itong iuwi kung sakaling hindi ito maubos. Mga ilang minuto pa ang lumipas. Nagdesisyon na akong umuwi. Naupo muna ako sa malapit na upuan at saka binilang yung kinita ko. Abay, kalain mo naman oh. Medyo sineswerte ako ngayon ah. 4 na lang ang natira. Ang aga pa. Nasa kasagsagan ako noon ng pagbibilang nang biglang may kumalabit sa likod ko. Kaya napalingon ako bigla. Ay, aswang! Ay naku, akala ko sino na. Ay, bakit po ba, Lola? Isang matandang mahaba ang puting buhok. Tapos mahaba din ang suot nitong damit. May tungkod din siyang dala. Halos
pabuluktot na rin ang kanyang katawan. Para siyang isang ermitanya. Utoy, may pagkain ka ba? Nagugutom kasi ako eh. Kahapon pa ako hindi kumakain. Ako nga pala si Basyon. Pag-alagala lang ako sa lansangan. Naghahanap ng mahihingaan ng pagkain. Po? Kahapon pa po kayo hindi kumakain, Lola Basyon? Abay, ang tindi nyo naman, Lola. Saan po ba yung mga kamag-anak ninyo? Oo, iho. Lahat kasing hinihingan ko eh, hindi ako binibigyan. Kaya sana kung may pagkain ka dyan eh, baka pwede mo akong bigyan. Pinalayas kasi ako ng nanay ko eh. Po? May nanay pa po kayo? Ito po balot. Kumakain ka po ba nito? Ilang taong ka na ba, Lola Basyon? Napanganga ako, Karine, noong marinig kong may nanay pa siya. Ako? Ay, 91 na ako. Gustong gusto ko talaga yung balot eh. Pampalakas ng tuhod. Tiyak na makakailang round kami nito mamaya. Ha? Ano po? Round? Ay, sabi ko akin na. Bigyan mo na ako at nagugutom na ako. Eto po. Gusto niyo po ba ng suka? Ay, hindi na. Ayos na ako dito sa balot. Tinanggap niya ang balot at saka inumpisahang balatan ito. Tapos hinigop niya ang sabaw. Hindi po halatang 91 na kayo, Lola. Tapos, may nanay pa pala kayo? Apay, oo naman. Pinalayas nga ako eh. Teka lang, wala akong pambayad sa'yo. Pero meron ako ditong bato. Po? Bato? Naku Lola, bawal po yan eh. Baka mahuli tayo ng pulis dito. Nagbabato pala kayo. Tarantadong bata to. Hindi ito bato na gaya ng iniisip mo. Basta, tanggapin mo na lang ito, Utoy. Dinukot niya ang isang kapirasong kulay puting bato at saka inilagay sa kamay ko. Tapos, humingi pa siya ng isang balot sa akin. Lola naman, ano namang gagawin ko sa batong ito? Teka, kakain ka pa po ba? Sandali, sa'yo na lang po itong natira. Pagkakuha ko ng balot, ay agad ko siyang nilingon. Pero ganun na lang ang pagkagulat ko nang hindi ko na siya matagpuan. Lola! Saan ka na? Lola! Ay, pambihira namang matanda yun. Bigla na lang naglalaho. Ay, naku. Imposibleng mawala siya ng ganun kabilis, Karine. Sandali lang akong nalingat at nasa likuran ko lang siya banda. Sigurado kong hindi normal ang pagkawala niyang yun. Dahil sa hindi ko na makita yung matanda, ay nagdesisyon na akong tumayo para makauwi. Nilagay ko na lang sa bulsa ko yung batong ibinigay niya sa akin. Ilang kilometro lang naman ang layo ko sa bahay. Kaya dumiretso na ako ng lakad kung saan ang daan ko. Medyo madilim ang daan dahil pundido yung streetlights ng kalsada. Wala na rin mga tao o sasakyan ang dumadaan sa kalsada. Ano kayong oras na? Siguro mag-aalas 12 na. Kasi wala nang tao sa kalsada eh. Pagkarating ko sa dulo, ay may isang babaeng matanda akong nakita. Nakatalikod siya tapos hindi gumagalaw. Tamang-tama para pagtanungan ko ito ng oras. Lola, pwede po magtanong? Anong oras na po ba? Tanong ko sa kanya, pero hindi ako kinikibo. Bibili po ba kayo ng balot, Lola? May 3 natira pa ako dito eh. Dahil sa nakaramdam ako ng kaba, Karine, ay dumiretso na lang ako ng lakad. Noong malagpasan ko na siya, ay doon ko napagtanto kung bakit may matandang babae pa sa ganoong oras ng gabi at sa gitna pa ng kalsada. Doon, Karine,
ay lalo akong kinilabutan. Binilisan ko na ang lakad ko at hindi ko na siya nilingon, pero maya-maya lang ay naramdaman ko na parang sumusunod siya, kaya mas lalo ko pang binilisan ang lakad. Noong makita kong lumagpas na ang anino niya sa akin, ay doon ko napatunayan na sinusundan nga niya ako. Halos takbuhin ko ang madilim na kalsada, Karine. Malakas ang kalabog ng dibdib ko at saka pawis na din ako. Noong lumingon ako, ay nakangisi na siya sa akin. Naglalaway ito at saka nanilisik ang dalawang mata. Tapos yung buhok nito ay parang lumulutang pa sa hangin na parang sumasayaw. Aswang! Aswang! Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Para akong binabaon ng paunti-unti sa kalsada. Pero ilang sandali lang ay nakita kong umilaw yung bato sa bulsa ko. Agad namang yung napansin ng aswang. Doon ay medyo nakawala ako sa takot, kaya dinukot ko ang batong yun. Nakaramdam na lang ako ng pagbabago sa katawan ko. Para akong nakalutang sa sobrang gaan ng katawan ko. May kung anong malakas na enerhiya na bumabalot sa buong parte ng aking sistema. Noong tignan ko ang aswang, ay parang gulat na gulat siya. Hindi ko alam kung anong nangyayari, Karine, pero alam kong sa kulay puting bato nanggagaling ang lakas na bumabalot sa akin. Di kaya't anting-anting itong ibinigay sa akin ng matanda kanina sa plaza? Dati kasi, Karine, ay madalas ikwento sa amin ng lolo ko ang tungkol sa mga mutya at anting-anting. Kaya yun din ang unang pumasok sa isip ko. Mga ilang saglit lang ay agad akong dinakma ng aswang. Nabitawan ko tuloy yung basket kong dala. Malaki at matangkad siya kaysa sa akin. Nagsihabaan kasi ang bawat parte ng katawan niya. At mas nakakatakot siya tingnan doon. Pero hindi hadlang na matakot pa ako. Dahil alam kong may kung anong malakas na liwanag ang bumabalot sa akin. At alam kong tutulungan ako nito. Agad kong hinawakan ang dalawang kamay niya. At madali ko lang yung natanggal sa balikot ko na walang kahirap-hirap. Nagulat naman ang aswang sa ginawa ko. Itinulak ko siya ng malakas, dahilan para matumba siya. Nakakatiyak na ako noon na sa puting bato nanggagaling ang lakas ko, kaya hindi ko na hinintay pa na sugurin muli ako ng aswang. Mabilis ko siyang sinugod at saka sinuntok ng napakalakas. Halos mawasak ang mukha niya sa natamo niyang suntok mula sa akin. At doon ko nakita ang unti-unting pagbalik sa tunay niyang anyo hanggang sa maagnas ito at marahang naging buto. Pagkatapos nun ay tila naging kulay itim na abo ito at saka tuluyang naglaho. Hanip pa! Ang tindi nun na! Agad kong tiningnan ang bato na nasa kamay ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na anting-anting pala ang ibinigay sa akin ng matanda. Ang alam ko kasi, sa mga palabas sa telebisyon lang yun nangyayari. Noong bumalik sa normal, ay dinampot ko ang basket ko at saka dumiretso ng uwi. Ang 3 balot ay ibinigay ko na lang sa mga kapatid ko na naabutan kong gising pa. Parati silang ganyan, lalo na yung bunso namin. Talagang hinihintay niya ako at umaasang may matira kahit isa para sa kanya. Kinabukasan, maaga akong nagising upang pumasok sa eskwela. Dahil may kalapitan naman ang school namin mula sa bahay, ay nilalakad ko lang ito. Malapit na ako sa kanto ng school nang makita ko si Mang Ador. May kabangayan siyang isang matandang babae. Tendera ito ng isda. Hoy! Bruha! Kung ayaw niyo magpautang, wag na kayo magtinda! Sigawan niya doon sa babaeng tindera.
Marami na rin ang nakatingin sa kanila. Mukhang lasing pa itong si Mang Ador kaya hindi niya nalalaman yung ginagawa niya. Hindi pa nasiyahan noon si Mang Ador. Hinila niya ang timbangan ng babae at saka ibinagsak sa kalsada. Kaya doon ay inawat ko na si Mang Ador. Mang Ador, ang aga-aga pa eh. Tama na. Ano po bang problema? Abay, itong matandang to, ayaw ako pa utagin eh. Gustong gusto kong humigop ng sabaw ng isda eh. Magkano po ba yan? At ako na magbabayad. Nagkatinginan kami ng matanda. Hindi ko alam, Karine, pero iba ang tingin niya sa akin. Parang may kung anong masamang binabalak ito. Pero makalipas ang ilang segundo ay sumagot din siya. Sinabi niya ang presyo ng isda at saka sinabihan akong iuwi ko na raw ang lasing na si Mang Ador. Baka raw hindi siya makapagtimpi ay baka may kung anong masamang mangyari kay Mang Ador. Pasensya na po, Aling Tindera. Tara na, Mang Ador. Hinila ko na si Mang Ador palayo sa lugar. Tapos ibinigay ko sa kanya ang isda. Mabuti na lang nun ay may naitabi akong pera. Ano ka ba, Antonio? Ano ba ginawa yun? Dapat hindi mo na binayaran. Mayabang ang matandang yun eh. Hayaan nyo na, Mang Ador. O sige na, umuwi na po kayo at magpahinga. Lasing ka pa eh. Lutuin mo yung isda para mawala yung hangover mo. Salamat dito sa isda. Utang ko to sa'yo. Wala pa kasi ang sweldo ko eh. Ginulo niya ang buhok ko at saka nagpaalam na siyang umalis. Ako naman ay dumiretso na sa eskwelahan. Hindi pa rin mawala sa isip ko yung mga tingin sa akin ng matanda, Karine. Iba yung nakikita ko sa mga mata niya. Parang may itinanim siyang galit kay Mang Ador. Kinagabihan, kagaya ng nakaugalian ko, ay naglako muli ako ng balot. Pero hindi ko na nakita si Mang Ador. Siguro ay tulog pa rin yun. Pinuntahan ko kasi ito sa madalas niyang iniinuman, pero wala siya doon. Nagtanong din ako, pero hindi pa raw nagagawi si Mang Ador doon. Nag-ikot-ikot naman ako at inilako ang mga balot ko. Medyo sinuwerte ako ng gabing yon dahil mabilis na naubos yung paninda ko, Karine. Habang nasa daan at pauwi na, nakasalubong ko yung matandang babaeng nakaalitan ni Mang Ador. Hindi ko lang alam kung bakit gabi na'y gumagala pa rin ito. Doon siya banda galing sa kalsadang papunta sa bahay ni Mang Ador. Kaya inisip kong baka kinausap niya si Mang Ador at nagkaayos na sila. Kayo po pala, Lola. Gabi na. Bati ko sa kanya na ikinagulat niya. Tumigil siya tapos sinagot ako. Ikaw pala, Antonio. Ganun na lang ang pagtataka ko dahil alam niya ang pangalan ko. Alam niyo po pala ang pangalan ko? Saan po kayo galing, Lola? Kilala ka kasi ng anak ko. Minsan bumibili siya ng balot mo. Naikwento niya lang. Kaya pala. Ikaw po, Lola, anong pangalan mo po? Para naman alam ko. Nakangiti ako sa kanya, kaya ngumiti din siya sa akin. Pero mababakas ko pa rin sa mukha niya ang kakaibang aura. Siguro ay nahihiya sa akin. Maria ang pangalan ko. Tipid naman niyang sagot sa akin, tapos nagpaalam na rin siya. Siya, mauna na ako. Sige po, Lola Maria. Mag-ingat po kayo. Dumiretso na siya ng lakad at hindi na ako nilingon. Parang nagmamadali siya. Hindi ko alam kung may ibig sabihin ba ang mga tingin niyang yun. O sadyang ganun lang talaga siyang tumingin, Karine. Pero noong una naming tagpo doon sa pwesto niya,
ay umilaw itong mutya na dala ko. Tapos ngayon ay umilaw ulit. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, Karinim. Kinabukasan, nakita ko na si Mang Ador. Nakaupo siya sa labas ng inuman, kaya nilapitan ko. Anak ni Lelet, Antonio. Sabi niya, kaya ngumiti ako. Mang Ador, 6:00 pa lang. Ang aga mo yata. Ay, wala ako kahapon kaya maaga ako ngayon. Ang sakit kasi ng ulo ko maghapon eh. Oo nga eh. Hindi ko kayo nakita kahapon ah. Ano? Ilang piraso sa'yo, Mang Ador? Inilapag ko ang basket ko sa kanyang lamesa. Isang pirasong boteng beer ang nandun. Kaya sigurado akong kakarating niya lang din. May utang pa nga ako sa iyo eh. Pero bigyan mo ako ng 3 balot. Tapos maraming suka. Hindi ko pa nga tuluyang nabigyan si Mang Ador nang biglang tinawag naman ako sa kabilang table. 4 na mga kalalakihan na puro lasing na. Ang sabi ko naman, saglit lang dahil may customer pa ako. Pero dahil mga lasing na sila, medyo bastos na sila kung sumigaw. Maya-maya pa, naramdaman ko na lang ang pagtama ng sigarilyo sa mukha ko at nahulog ito kay Mang Ador. Abay, mukhang loko-loko itong mga ito ba? Tatayo na siya, kaso pinigil ko. Hayaan mo na, Mang Ador. Ako nang bahala. Binigay ko ng mabilis ang 3 balot kay Mang Ador. Pagkatapos ay tumungo sa kabilang mesa. Pero doon ay dinuro-duro nila ako. Yung isa ay binatukan pa ako. Ang kupad-kupad ko raw kumilos. Pero dahil sanay ako sa mga ganong customer, ay hinayaan ko na lang at humingi ng pasensya. Pasensya na po kayo mga boss. Pero biglang hinila ng isa yung basket, dahilan para matapon ang ibang laman nun. Kaya doon na alarma si Mang Ador. Tumayo siya sa pwesto niya at saka pinuntahan ako. Sandali! Ano ba mga problema ninyo? At pati bata, pinagdidiskitahan ninyo? Nagsitayuan naman ang mga lalaki at para bang handa na sa magaganap na bugbugan. Dahil sa ayaw ko ng gulo, ay pinigilan ko si Mang Ador. Tara na Mang Ador, hayaan na. Mga lasing na kaya ganyan eh. Paano naman yung mga balot mong natapon? Babayaran naman po siguro nila. Pero nagulat ako, Karen, sa naging sagot nila. Dahil hindi raw nila yun babayaran. At doon na nag-iba yung emosyon ko. Ano? Hindi niyo babayaran? Agad na sumagot ang isa na bakit daw nila babayaran. Nahulog na yun sa lupa at hindi na mapakinabangan. Kaya yun ang nag-udyok kay Mang Ador para banatan ang mga lalaki. Hindi pala ha? Agad niyang sinuntok ang isa. Kaya lang sinuntok din siya ng kasamahan nito. Rason para matumba si Mang Ador. Nung susugurin pa siya ng isa, ay doon na ako nangialam. Hindi ko namalayan na bigla na lang pinasok ang katawan ko ng kakaibang lakas. At dahil doon, tulog ang 4 na tarantado. Umalis naman na kami ni Mang Ador doon. Dinampot namin ang iilang balot na nahulog. Ang iba doon ay hindi pa naman nabasag, kaya pwede pa yung ibenta. Tapos ang iba naman na hindi na pwedeng maibenta ay ipamimigay ko na lang doon sa mga nagiinom. Lumipat si Mang Ador ng maiinuman. Ako naman ay umupo saglit sa kanyang tapat. Nakita ko yung kanina bata. Ang lakas mo. Tulog lahat eh. Ang sabi ko'y lasing lang ang mga yon, kaya madali ko lang silang napatulog. Noong hubarin ni Mang Ador ang jacket niya at nung nakasando na lang siya, ay napansin ko ang mga butlig-butlig sa katawan niya. Uy, Mang Ador!
Anong nangyari dyan sa katawan mo? Agad niyang tiningnan ang itinuro kong bahagi ng kanyang katawan. Pero nagulat siya na mayroon ngang maliliit na bukol doon para itong kulani, Karine. Abay, teka, wala pa ito kanina pagkaligo ko ah. Saan naman nanggaling ito? Nung galawin niya, bigla siyang umaray. Kita ko sa kanyang muka kung gaano yon kasakit. Hindi mo alam kung saan galing yan? Ngayon mo lang nakita yan, Mang Ador? Oo eh. Hayaan mo na, gagaling din ito. Baka sobrang alak lang ito, kaya nagkakaganito. Isinuot na lang niyang muli ang jacket at saka umorder ng beer. Tapos, binigay niya na rin ang bayad sa akin. Umalis din naman ako kaagad noong matapos niya akong mabayaran. Ibinenta ko ang mga natirang balot sa plaza at doon ay naubos ito. Kinabukasan, sa pwesto ng matandang babae ay nagkatinginan ulit kami. Nginitian ko siya at ngumiti rin siya sa akin. Sinubukan kong lumapit sa kanya para malaman ko kung iilaw ba muli ang batong hawak ko. Iba talaga kasi ang kutob ko sa kanya. Ay, Lola Maria, magkano po ang kilo dito? Itinuro ko yung galunggong na nasa harap ko. Ay, 30 ang kilo niyan, iho. Bibili ka ba? Nung makita kong umilaw ang bato, ay doon na ako sumagot sa kanya. Hindi po, Lola. Tinanong ko lang. Baka kasi mamaya bibili ako. Sige po, mamaya babalik na lang ako. Umalis na ako at saka naglakad palayo, Karine. Tiyak akong may kakaiba sa matandang yon. May kinukwento kasi sa akin dati ang lolo tungkol sa langis, na sa tuwing may malapit na masamang loob sa iyo ay kukulo ang langis. Pero hindi ko alam kung ganun din sa batong ito. Dumaan ang ilang araw. Hindi ko na nakikita si Mang Ador. Kahit sa ang parte ng inuman ay wala siya roon. Mga ilang gabi na rin na hindi ko siya nakikita. Hanggang sa makarating sa akin ang balita na si Mang Ador daw ay may sakit. Ang nanay niyang si Aling Lourdes ang nag-aalaga sa kanya. Kaya pagkatapos ng klase ko ay tumungo ako sa bahay nila. At naabutan ko siya doon na nakaratay sa kama at namamaga ang buong katawan. Tapos may mga kaliskis na tumutubo sa kanyang mga paa at kamay. Ang mga maliliit na butlig na nakita ko noon sa kanya ay tila naging maliliit na bulkan na pumuputok-putok sa kanyang balat. Ang sabi ng nanay niya ay sumusuko daw si Mang Ador ng mga insekto. Ang matindi pa daw doon ay minsan mga hasang ng isda ang lumalabas sa bibig niya. Paniniwala ng mga kapitbahay nila'y binarang daw ito. Yung matandang babae agad ang unang pumasok sa isip ko. Agad akong nagpaalam sa kanila at minanmanan ang matandang babae. Inalam ko ang bahay nila para mapuntahan ko siya. Mag-aalas 7 na noon ng gabi nang mahanap ko ang bahay niya. Isang maliit na kubo ang nakatayo sa gitna ng kawayanan. Walang ibang bahay na nakatirik maliban sa bahay niya doon. Pumasok na ako sa kawayang bakod niya. Pagkatapos, kumatok ako sa pintuan niya. Agad namang pinagbuksan ako ni Lola Maria. Oh, anong sadya natin, Antonio? Mukhang ginabi ka. Kung isda ang pinunta mo, ubos na ito. Hindi po yun ang sadya ko, Lola. May itatanong lang po sana ako sa iyo. Pumasok ka, iho. Mukhang mahalaga yung sasabihin mo. Hinawakan niya ako sa ulo, pero tinanggal ko agad yun. Ay, wag na po, Lola. Aalis din naman ako kaagad kung magkakasundo na agad tayo. Mukhang may pinupunto ka, iho, ha? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na agad ang pakay mo dahil
Marami pa akong ginagawa. Sa puntong yun, Karine, ay maririin na ang tinig niya. Mukhang naamoy na rin niya ang gusto kong sabihin sa kanya. At umiilaw din noon ang bato sa bulsa ko. Lola, may sakit ngayon si Mang Ador at hindi ito ordinaryong sakit. Oh, ano naman ang kinalaman ko doon? Mabuti nga yun sa kanya. Nahihirapan na siya, Lola Huwag na tayong magmaang-maangan dito, Lola. Sa punto mo mukhang pinaparatangan mo ako, iho. Hindi po kita pinaparatangan, Lola. Dahil alam kong ikaw ang responsable sa nangyari sa kanya. At sana'y huwag mo na itong itanggi dahil alam ko po yun. Masama yata ang tabas ng dila mo, iho. Wala ka mapapala sa akin. Umalis ka na! Noong akma niyang isasarado ang pinto, ay mabilis ko yung sinalag para hindi masarado. Kaya muli siyang nagalit sa akin. Hindi mo kilala ang kinakalaban mo, Antonio. Nakita ko, Karine, kung paano nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. Matalim ang tingin niya sa akin at nanginginig sa sobrang galit. Ang dalawang kilay naman niya ay tila nagsasalubong. Hindi mo rin kilala ang binabangga mo, Lola. Makinig po kayo. Tanggalin mo ang barang kay Mang Ador at aalis ako ditong matiwasay. At sino ka naman para utusan ako? Nababagay lang sa mga kagaya niya ang mabarang. Tumalikod siya pero hinawakan ko ang balikat nito. Kaya napatigil siya. Huwag na sana tayong aabot sa puntong magkasakitan tayo dito, Lola. Alisin mo lang ang barang at aalis ako. Pero imbes na sumang-ayon ito, ay humahalakhak pa ito ng pagkalakas-lakas. Tapos kinuha niya ang kamay ko sa balikat niya. Tapos dumiretso ng lakad. Sinundan ko naman ito sa loob. Tapos hindi ko na siya makita doon. Sige, magtago ka, Lola. Tapos pag nahanap kita, mananagot ka. Umiilaw pa naman ang bato. Kaya alam kong nasa loob lang siya ng bahay. Noong mahawakan ko na ang bato, ay umakyat ang liwanag sa katawan ko at kumalat ito hanggang sa masakop nito ang buong katawan ko. Nakaramdam din ako ng matinding lakas na bumabalot sa akin. Kung ganon, tama nga ang hinala ko na may birtud ka. Pero uubra kaya yan sa barang ko? Mabilis na napalingon ako, Karine. At doon ay nakita ko ang matanda na may dalang malaking garapon. Tapos may kapirasong buhok siyang hinahawakan sa kanang kamay niya. Batay sa ikinikilos mo, mukhang hindi ka takot sa anting-anting, Lola. Ngumiti lang siya sa akin. Tapos inilagay niya ang kapirasong buhok sa loob ng garapon at bumulong ng kanyang orasyon. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa mo, pero alam kong laban yan sa akin. Ngumiti muli siya habang umuusal ng ritual, kaya sinugod ko na siya. Agad ko siyang sinuntok, kaya natumba siya. Noong tumayo ay hindi pa rin siya tumitigil sa pagdadasal. Muli ko siyang sinuntok at natumba uli siya. Pero noong tumayo ay ipinahid niya ang langis sa kamay niya. Tapos matamis na ngumiti sa akin. Tapos ka na! Iwinasiwas niya ang kamay niya at biglang nakaramdam ako ng matinding kirot sa loob ng tiyan ko. Aray! Anong ginawa mo? Simple lang. Kumuha ako ng buhok mo tapos nilagay ko sa langis ko at niritualan ko para maabot kita. Kahit sa malayo ako. Humalakhak siya ng kakaiba, Karine. Naalala ko nung hinawakan niya ako sa ulo kanina. Doon siguro siya kumuha ng buhok ko. Ang bilis niya.
Hindi ko man lang namalayan yun. Pero hindi bale. Mag-iisip na lang ako ng paraan para makawala sa ilalim ng kanyang ritual. Masakit ba? Yan ang mapapala ng mga taong nakikisali sa problema ng may problema! Muli niyang ikinumpas ang kamay niya at doon ay natumba ako sa sobrang sakit ng katawan ko. Pero nasipat ng dalawang mata ko yung maliit na garapon na nakalapag sa sahig. Nandoon ang buhok ko. Kailangan ko yung makuha. Masakit talaga yan! Halos hindi na ako makatayo sa sobrang sakit. Maya-maya ay nilapitan niya ako at saka umupo sa tabi ko at saka bumulong sa tenga ko. Ano? Suko ka na? Sabihin mo lang. Sumayad pa yung mahabang buhok niya sa aking ulo. Pasimple kong inabot ang buhok niya at tagumpay ako sa plano ko. Tumayo siya at saka hinila niya ako at hinagis sa dulo. Tumama ang ulo ko sa garapon niya at doon ay mabilis ko yung dinampot. Hindi niya yun nakita dahil natatakpan yun ng katawan ko. Kanina maangas ka, bata. Ngayon, bakit para kang kawawa diyang nakahiga? Sinikap kong itayo ang katawan ko. Tapos ngumiti sa kanya na ipinagtaka niya. Tapos na ba ang laban, Lola? Wika ko na ikanagulo ng utak niya. Kaya itinaas niya ang kanyang kamay, hudyat para sa muling pagkumpas niya. Ikaw ang tapos! Sabi niya at saka kinumpas ang dalawa niyang kamay. Noong matapos ay napabuluktot ang katawan niya sa sakit na naramdaman. Halos tumulo yung laway niya at lumuwa ang dalawang mata. Kumuha lang ako ng buhok mo tapos ipinalit ko dun sa buhok ko sa loob ng garapon. Kaya yan, ikaw ang nasasaktan sa pagkumpas mo. Hindi pa rin siya makapagsalita dahil namimilipit siya sa sakit. At doon ko na tinapos ang buhay ng mambabarang. Karine, gumaling si Mang Ador. Doon ko rin nalaman na dati pala niyang kasintahan si nanay. Kaya pala panay si nanay ang bukang bibig niya sa tuwing magkasama kami. Sana daw, kung si nanay daw ang nakatuluyan niya, sana ay masaya siya ngayon dahil si nanay daw ay isang babaeng marunong makontento sa kung anong meron. Hindi naghahanap ng wala. Hindi kagaya ng asawa niyang sumama sa kano. Ako naman ay tuloy lang sa pagdala ko ng balot sa gabi. Tuloy ang buhay. Wakas.